Gustong-gusto ni Jonas ang magbakasyon sa probinsya. Mula kasi noong bata pa siya, hindi niya pa naranasan ang magbakasyon sa probinsya. Makita ang buhay ng mga tao sa liblib na lugar, maranasan ang simpleng pamumuhay ng mga tao. Sa kanya kasing edad na 21, ang tanging nararating niya pa lang sa labas ng Metro Manila ay ang kabundukang malapit sa Manila. Pero ang lahat na ito ay maghapon lang ang pananatili. Bumabalik din sa Manila kinagabihan. Kaya naman, siya na mismo ang nagpumilit kay Bert na sumama para magbakasyon sa probinsya. Si Bert, isang probinsyano galing sa liblib na lugar. Pero nakakaangat ng kaunti ang kanilang pamumuhay kaya nakayanan ng mga magulang nitong sa Manila siya pag-aralin ng college. Magkaibigan at magkamag-aral sa kolehiyo sina Bert at si Jonas. Bert, sa bakasyon sasama ako sa inyo. Magbabakasyon ako ng ilang araw para naman maranasan ko ang buhay sa nayon, lalo na sa malayong lugar gaya ng sa inyo. Ito ang wika ni Jonas kay Bert. Nako, magandang ideya yan at alam mo, kasiyahan kong isama kita sa aming lugar. Gusto kong ipakita sa iyo ang aming payak na pamumuhay. Pero huwag kang maghahanap ng aircon kasi ang bahay namin walang air condition. Kaya huwag kang maghahanap nito, babanatan kita. Yan ang biro ni Bert kay Jonas. Iyon nga ang gusto ko, yung maranasan ko ang simpleng-simpleng pamumuhay. Bagamat sa kaso mo alam kong hindi naman simple ang pamumuhay nyo kasi nakakaangat kayo kung sa pamumuhay ang pag-uusapan. Yan ang sagot ni Jonas sa biro ni Bert na huwag maghahanap ng aircon. Nako Jonas, mararanasan mo yan. Pati ang pagkain ng mga sariwang gulay at prutas, yung direkta galing sa puno. Mararanasan mo yan sa lugar namin. Wow, gusto ko yan. Saka, Bert, alam mo na kung anong gusto ko. Makakilala ng chicks na probinsyana. Yung inosente, Maria Clara at Pilipinang Pilipina. Kaya isa yan sa mga obligasyon mo, yung ipakilala mo ako sa naggagandahang dalagang Pilipina sa lugar nyo. Yan ang biro ni Jonas kay Bert. Siyempre Jonas, pero ngayon pa lang, gusto kong malaman mong may mga bagay na hindi ka dapat gawin sa probinsya sa lugar namin. At ang sasabihin ko sa iyong hindi mo dapat gawin, kinakailangang sundin mo ako. Alam mo ba, sa lugar namin maraming kababalaghan at may mga tao doon na dapat mong iwasan. Yan ang babala ni Bert kay Jonas. Bert naman, nakakatakot ka naman kung magsalita. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Bakit kita tatakutin? Basta, may mga dapat kang pakinggan sa akin at may mga dapat kang sundin pagdating natin doon sa lugar namin. Opo, boss. Kayo po ang masusunod. Yan ang tawanan ng magkaibigan na Jonas at si Bert. Dumating nga ang araw ng pagbabakasyon ng dalawa sa lugar ni na Bert. Hindi maipinta ang tuwa ni Jonas nang makarating siya sa nayon. Makahoy, malamig na kapaligiran sa nayon. Malayong malayo ito kung ikukumpara sa init at ingay ng Metro Manila. Buwan ng Mayo noon nang magbakasyon sina Bert at Jonas. Buwan ng pistahan sa mga probinsya. 2 araw mula nang dumating sina Jonas at Bert, nagdiriwang ng pista sa nayon ni na Bert. Manghang-mangha si Jonas sa napagmamasdan niyang sa nayon pala pagpista kahit saan at kahit kaninong bahay pwede kang kumain. Bukas ang lahat na bagay sa sinumang gustong makipista at kumain. Lalo siyang nagulat noong gabi sa may sayawan. Kasi kahit sino pwede mong isayaw basta maganda at maginoo ang pamamaraan ng pakikipag-usap mo. Bert naman,
Bakit di mo kaagad ako isinama dito sa inyo? Ang ganda pala dito sa inyo. Maraming magagandang chicks tapos pwede mo silang isayaw. Naku, alam mo ba sa Manila di natin ito pwedeng gawin. Yan ang biro ni Jonas kay Bert. Jonas, anong magagawa ko? Ngayon ka lang naman nagsabi sa akin na gusto mong sumama. Di bale, mula ngayon tuwing magbabakasyon ako, tuwing uuwi ako, isasama kita dito sa lugar namin. Yan ang wika ni Bert na nakangiti. Sandali lang Bert, nakikita mo ba yung magandang chikang iyon? Yung nakaupo? Ako, gusto kong isayaw yun, ang ganda niya. Alam mo naman, yan ang mga tipo ko. Ito ang wika ni Jonas nang ituro niya kay Bert ang sinasabi niyang dalagang gusto niyang makasayaw. Naku Jonas, iba na lang. Wag yun, kahit sino wag yun. Ito ang saway ni Bert. Bert, bakit naman? Crush mo ba yun? Yan ang tanong ni Jonas na nagtataka. Hindi. Yun naman pala, hindi mo naman pala crush. Bakit pinagbabawalan mo akong isayaw yun? Ang sama mo namang kaibigan. Ito ang nagmamaktol na wika ni Jonas. Naku Jonas, basta tandaan mo yung sinabi ko sa iyo bago tayo umalis sa Manila. Yan ang wika ni Bert para wala nang gaanong satsat at wala nang gaanong pagtatalo. Pero si Jonas, merong ibang plano. Noong patugtugin na ng sound system operator ang plaka, sweet music ito. Hindi na nag-atubiling lapitan ni Jonas ang magandang dalaga na gusto niyang isayaw. Naging madali naman para sa kanya kasi wala itong kasama. Mag-isa lang sa upuan, walang katabi. Hindi siya binigo, nakipagsayaw sa kanya ang dalaga. Tuwang-tuwa si Jonas kasi ang musikang kanilang sinasayaw, sweet music. Kailangan na kahit papaano'y magkadikit ng kaunti ang kanilang katawan. Nasisilayan niyang malapitan ang dalaga. Lalo siyang nabighani dito. Tinanong ni Jonas ang dalaga kung saan ang bahay nila at sumagot naman ito. Sinabi sa kanya ng dalaga kung nasaan ang kanilang bahay. Kaya pati ang pag-akyat ng ligaw sa ngayon ay walang problema. Lalong natuwa si Jonas nang malaman niyang wala pala talagang kasama ang dalaga. Mag-isa itong pumunta sa sayawan. Namuuna ngayon sa isip ni Jonas na kanyang kukumbinsin si Bert na sama silang dalawang maghatid pa uwi sa dalaga pagkatapos ng sayawan. Pero sa dami ng tao at nalibang sila ng gusto sa sayawan, hindi napansin ni Jonas ang pag-alis ng dalaga. Kasi noong papauwi na sila, wala na ito sa upuan. Tiningnan niya ang buong sayawan, wala na ang dalaga. Naku Bert, bakit hindi natin napansin ang pag-alis ni Nunay? Alam mo ba, pumayag siya kanina sa akin na ihatid siya pag-uwi. Sayang. Ito ang wika ni Jonas na nanghihinayang dahil hindi niya nagawang ihatid si Nunay, ang dalagang kanyang nakasayaw. Tumigil ka nga dyan Jonas. Sabi ko na sa iyong kahit sino wag lang yon. Hindi ka ba nakikinig? Ito ang galit ng wika ni Bert. Bert naman, ang damot mo kapatid. Bakit ba? Hindi mo naman pala siya syuta. Bakit ipinagkakait mo sa akin ang dalagang gusto kong ligawan? Alam mo na, siya ang tipong-tipo ko talaga. Ito ang tanong ni Jonas. Hindi na sumagot pa si Bert. Umuwi na lang sila at pagdating sa bahay, saka ito nagsalita. Jonas, ang kulit mo. Masyado kang excited. Alam mo ba kung bakit hindi ka pwedeng pumunta sa kanila? Yun si Nunay, anak ng mag-asawang aswang. Ha? Ano? Aswang? Bakit hindi naman natin siya nakitang lumipad? Pasaway ka talaga, Bert. Bakit mo naman sinasabing aswang yun? Nakita mo ba siyang lumipad? Ito ang tumatawang sagot ni Jonas sa sinabi sa kanya ni Bert.
Kinabukasan, gaya ng ipinangako ni Jonas kay Nunay na bibisita siya, pinaghandaan niya ito. Si Bert naman, dala siguro ng sobrang pagod sa paghahanda para sa pista noong paparating pa lang at pag-aasikaso sa lahat ng mga bisitang dumating sa pista. Nakatulog siya matapos nilang mananghalian. Si Jonas dahil may planong umakyat ng ligaw, naligo ito. Nag-ayos ng sarili, naglagay ng pabango sa katawan at sa kanyang damit. Itutuloy niya ang pag-akyat ng ligaw kay Nunay gaya ng naipangako niya. Ito'y habang tulog si Bert, aalis siya para hindi ito kumontra sa kanyang gagawin. Tutal, alam niya kung nasaan ang bahay ni Nunay. Base na rin sa paglalarawan ng dalaga sa dadaanan nito mula sa bahay ni Bert. Maging ang mga magulang at ilang kapatid ni Bert ay nakatulog din noong hapon na iyon. Dahil nga sa sobrang pagod sa paghahanda noong paparating pa lang ang pista. Tamang-tama ang pagkakataong ito para dumalaw kay Nunay. Gaya ng naipangako ni Jonas kagabi. Tulog si Bert, hindi siya pipigilin ito. Nagmamadali si Jonas pero dahan-dahan siyang nag-aayos ng kanyang sarili. Ito'y para hindi magising si Bert. Siyempre kinakailangan niyang gwapong-gwapo siya pagpasyal kay Nunay. Kasi galing sa Manila, isang Manileño. Kung ano-ano na rin ang mga imahinasyong sumasagi sa isip ni Jonas. Kung sisurtehin siya, makaka-score. Birhin ito, dalagang probinsyana, laki sa nayon at mahinhin. Iyan ang mga palatandaan ng pagiging isang birhen. Ito ang naglalaro sa isip ngayon ni Jonas. Habang papalabas si Jonas ng bakuran, "Kuya Jonas, saan po kayo pupunta?" Yan ang tanong ng nakababatang kapatid ni Bert. "Shh! Huwag kang maingay, Tuntun. Aakyat ako ng ligaw kay Nunay. Huwag mong sasabihin kay Kuya Bert mo. Baka pagalitan ako niyan." "Naku, Kuya Jonas, mga aswang ang magulang nun. Huwag kang pupunta roon." Yan ang saway ni Tuntun kay Jonas. "Tuntun naman, nakita ko siya kagabi eh. Hindi naman siya lumipad. Ibig sabihin, hindi siya aswang. Basta, huwag kang maingay." Yan ang wika ni Jonas pagkatapos umalis na ito na may pataghoy-taghoy pa. Masayang tinutunto ni Jonas ang daan patungo sa bahay ni Nunay. Nakakatakot naman pala rito. Ang lalaki at ang yayabong ng mga puno. Ang dilim ng daanan. Pero okay lang to kasi kahit pala umupo lang kami ni Nunay dyan sa tabi, walang makakakita sa amin. Kahit payakapin ko siya at halikan, walang makakakita. Ito ang mga naglalaro na ngayon sa isip ni Jonas habang naglalakad. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, nagsindi ng sigarilyo para maalis ang panlalamig na kanyang nararamdaman habang naglalakad sa ilalim ng mayayabong na mga puno. Ilang saglit pa ay natanaw niya si Nunay. "Ah, yun. Si Nunay yun ah. Nunay! Nunay!" Tamang-tama, hindi ako nagkamali sa aking sinuong na daan. "Nunay! Nunay!" Yan ang tawag ni Jonas habang halos patakbo na ang paglalakad nito para makalapit kaagad kay Nunay. At nang makalapit siya sa dalaga, "Nunay, sabi ko na sa'yo pupuntahan kita ngayon. Kumusta ka?" Ito ang wika ni Jonas habang papalapit pa lang kay Nunay. Noong humarap sa kanya si Nunay, nagulantang si Jonas kasi maputla si Nunay. Parang may sakit ang itsura nito. "Nunay, anong nangyari? Bakit ganyan ka? Hindi ka ba natutuwa na nandito ako? Sabi ko naman sa'yo, pupuntahan kita." Yan ang pagpapatuloy ni Jonas kay Nunay. Tumingin sa kanya ang dalaga at lalong nabighani si Jonas nang kanya itong makita. Kahit na namumutla,
Mas maganda ito pag maliwanag na maliwanag. Napakapungay ng mata ng kanyang makita. Nunay, nilalamig ka ba? Gusto mo yakapin kita para mawala ang lamig na nararamdaman mo. Yan ang wika ni Jonas kay Nunay. Hindi na niya nga hinintay pang magsalita ang dalaga. Niyapos na niya ito at hindi naman pumalag ang dalaga. Sa halip ay hinawakan pa ni Nunay ang kanyang braso habang nakayakap ito sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa si Jonas sa pagkakayakap niyang ito kay Nunay na hindi pumalag at hinahayaan lang siya. Nunay, gusto mo ba ito? Natutuwa ka ba? Natutuwa ka bang yakapin kita? Ito ang tanong ni Jonas na hindi pa rin kumikibo si Nunay. Nagpatuloy na si Jonas sa paghaplos-haplos sa katawan ni Nunay hanggang sa uminit na siya. Gusto mo bang ginagawa ko? Nasisiyahan ka ba, Nunay? Tuwang-tuwa siya kasi nga nagpapaubaya sa kanya si Nunay. Matutupad ngayon ang kanyang iniisip na makaka-score ng isang probinsyana, isang birhin. Nunay, halika. Doon tayo sa likod ng malaking puno para hindi tayo makita ng sino mang taong dadaan. Yan ang wika ni Jonas kay Nunay. Sabay inakay na ang dalaga patungo sa likod ng malaking puno. Pagdating nila sa likod ng malaking puno, yakap-yakap niya na ito at pahigpit ng pahigpit ang kanyang pagkakayakap kay Nunay. Nag-uumpisa ng manggigil si Jonas. Pero nagulat si Jonas nang biglang merong humawak sa kanyang magkabilang balikat mula sa kanyang likuran. Nang tingnan niya, isang lalaki nakakatakot ang itsura ng mukha at ang mata nito. Ha? Sino ka? Sino ka? Ito ang tanong ni Jonas na takot at nabigla. Bitawan mo ako! Sino ka? Sino ka? Bitawan mo ako! Ito ang sigaw ni Jonas na nagpupumiglas na pero malakas ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. At nang tumingin si Jonas sa kanyang kaliwang bahagi, lalo siyang nagimbal nang makita niya ang isang babaeng merong misteryosong pagmumukha. Nakakatakot din ang itsura nito. Ha? Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Yan ang sigaw ni Jonas habang nagpupumiglas siya. Habang patuloy siya sa kanyang pagpupumiglas na bitiwan ng lalaki at babae, kumawala na sa kanya si Nunay. Ha? Lumayo kayo! Lumayo kayo mga aswang! Totoo nga pala, mga aswang kayo, mga aswang! Lumayo kayo! Ito ang pasigaw ni Jonas habang nagpupumilit pa ring makawala sa pagkakahawak ng tatlo. Mga aswang! Saklulo! 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 Yan ang sigaw ng sigaw ni Jonas, naghahanap ng taong sasaklulo sa kanya. Samantala sa bahay naman ni na Bert, Kuya Bert, bangon kayo. Kinakabahan ako kasi umalis si Kuya Jonas. Pupunta raw doon kina Nunay sa mga aswang. Ito ang wika ni Tonton nang gisingin niya ang kanyang kuyang, si Bert. Ha? Ano? Bakit pupunta roon? Pasaway na Jonas yan. Mama, Papa, dali tumawag kayo ng tanod, puntahan natin si Jonas. Baka anong mangyari doon sa pamilya ng mga aswang. Dali! Ito ang pakiusap ni Bert sa kanyang mga magulang na kinakabahan na at nag-aalala. Nagkakagulo na ngayon sa bahay ni na Bert. Pareho sila nagmamadali para sundan si Jonas doon sa bahay ni Nunay. Si Jonas naman patuloy na nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ng tatlo. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo mga aswang! Saklulo! 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 Mga aswang kayo! Pero lubhang malalakas talaga ang nakahawak sa kanyang mag-anak, si Nunay at ang kanyang mga magulang. Saklulo! Saklulo! Mga aswang kayo! Kap, narinig niyo yun?
Si Jonas ang sumisigaw na yun. Dali, dali, baka anong mangyari sa kaibigan ko, Kap? Ito ang wika na Bert na tumatakbo na sila patungo sa bahay ni Nunay kung saan nagmumula ang ingay at ang sigaw ni Jonas. Bert! Saklolo! Mga aswang! Layuan niyo ko! Saklolo! Bert! Bert! Ito ang sigaw ni Jonas habang nagpupumiglas pa rin sa pagkakahawak sa kanya ng mag-anak na aswang. Pero habang nagpupumiglas si Jonas, may ipinaamoy sa kanya ang tatay ni Nunay. Isang napakasangsang na amoy. Dahil dito, nawalan na ng malay si Jonas bago pa makarating sina Bert at ang mga opisyal ng barangay. Pagdating ni Bert sa bakuran ni Nunay, Jonas! Jonas! Nasaan ka, Jonas? Sumagot ka, Jonas! Ito ang sigaw ni Bert. Tinatawag si Jonas at hinahanap. Hinalughog nila ang buong kapaligiran ng bahay pero hindi pa rin makita si Jonas. Kap, pasukin na natin ang bahay. Nawawala ang kaibigan ko. Baka nasa loob sila, please. Kailangan nating mailigtas ang kaibigan ko, Kap. Ito ang pagsusumamo ni Bert kay Kapitan at sa mga kasama nilang tanod. Alam ng mga taga-barangay na aswang nga ang nakatira sa bahay na iyon. Kaya sabay-sabay nilang pinasok ang bahay, dala ang kanilang mga armas, itak, batuta at baril. Dahil nakasara ang pintuan nito, sinira nila ang pintuan, hinalughog ang buong kabahayan. Lahat na sulok na pwedeng pagtaguan, kanilang tiningnan pero wala. Wala si Jonas at wala rin ang mag-anak na aswang. Mga barangay, hanapin natin ng mabuti si Jonas habang hindi pa dumidilim. Wala pang gaanong lakas ang mga aswang na iyan habang hindi pa sumisikat ang buwan. Dalian natin mga kabarangay. Ito ang wika ni Kapitan sa lahat ng mga kasama niyang sumasaklulo kay Jonas. Kaya naman lahat nagkandara pa na sa paghalughog sa lugar. Pero sa kasamaang palad, hindi nila makita si Jonas. Kap, susunugin ko na ang bahay na ito. Kailangan nating makita ang kaibigan ko. Kailangan nating mailigtas ang kaibigan ko buhat sa kamay ng mga aswang na yan. Kap, handa akong makulong kung sakali man. Basta susunugin ko ang bahay na ito. Walang hiyang mga aswang na yan, mga hayop sila. Ito ang mangiyak-iyak ng wika na Bert sa kanyang planong sunugin ang bahay ng mag-asawang aswang at ninunay. Gamit nga ang mga tuyong dahon ng nyug, gumawa ng apoy sa Bert, sinilaban ang bahay. Mabilis na naglagablab at kumalat ang apoy sa buong bahay. Mga kasama, naririnig nyo ba ang naririnig ko? Naku, kapit-kapit tayo, walang bibitiw, walang bibitiw. Kapit tayong lahat. Ang lakas ng hangin. Mga kasama, huwag bibitiw, walang bibitiw sa kahit kanino man. Iyan ang sigaw ni Kapitan sa lahat ng mga kasamahan niya na kinakailangang magkapit-kapit sila dahil nga sa lakas ng bugso ng hangin. At habang nagkakapit-kapit silang lahat, kinikilabutan, napansin nila na ang malakas na hangin bumabayo ay sa paligid lang nila. Sa may kalayuan, walang hangin na bumabayo sa lugar. Tanging doon lang sa bakuran ng pamilyang aswang. Umuwi ang lahat, umalis sa bahay ng mga aswang. Hindi kasama si Jonas. Hindi nila nakita. Kaya naman kinabukasan sa pakiusap na rin ng pamilya ni Bert, muli nilang binalikan ang lugar ni Nunay. Magkakasama muli sila, ang mga barangay tanod, si Kapitan at mga barangay officials. Meron din silang daladalang mga armas. Inabutan nilang muli ang bahay. Abo na ito pero wala rin silang inabutang tao nung umagang iyon. Kap, merong sapatos dito. Iyan ang sigaw ng isang tanod.
Naglapitan silang lahat para tingnan ang sapatos. Nakilala ni Bert na sapatos iyon ni Jonas. Pero sapatos lang ang kanilang nakita. Hindi nila nakita si Jonas at mula noon, hindi na nila ito nakita.